Okay, madalas po nating makitang nakapaskil kung saan-saan Jesus is coming. Sa mga preachings, Jesus is coming. Pero may nakakaligtaan po tayo. Naitanong ba natin, anong klaseng coming? Silent coming or yung coming na makikita ng lahat ng mata? Kasi remember, if you rightly divide the scriptures, meron pong mga tinatawag na mga dispensations ito, di ba? Yung example, halimbawa, yung old and new, di ba? Magkaiba na yun. O, tapos, yung kung ikaw ba ay under doon sa mga utos o ikaw yung under doon sa biyaya lamang. O, di ba? Yung mga tipong ganyan, kung paano yung pagsunod mo, paano yung gagawin. Ganon din po dito. Jesus is coming. Lalo na dito sa may avenida, kadami yan. Jesus is coming. Jesus is coming. Anong klaseng coming? Okay. So, linawin po natin. Meron pong tinatawag na dalawang coming ng Lord. Yung isa, He's coming for His church. Yan po yung the rapture. Pero pag sinabi mong second coming, ito yung makikita siya ng lahat ng mata. Ito po yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Magse-second coming na siya para magtatag ng millennial reign dito. Anong kaibahan dito? Doon sa rapture, okay, silent lang po yun at ang nakakaalam lang po nun ay si Jesus at saka tayo, siyempre makikita natin siya. Mararapture tayo, bigla tayong mawawala dito. Pero hindi makikita ng mundo yan. Yung po ang totoo dito. Pero doon sa second coming, ito po yung nakabanggit sa Biblia na makikita po siya lahat ng mata. Maging nung umulos sa kanyang tagiliran, makikita po siya. Ito po yung second coming po niya. Wherein, ang Panginoong Jesus, darating po siya kasama mga hukbo sa likod niya. Guess who? Kung sino yung mga hukbong yun? Ha? Tayo po, mga believers. Nasa likod po niya tayo. Napakaganda. Kaya sabi ko nga po, ulit-ulitin ko, pag na-rapture na po tayo, wala na po tayong paghihiwa-hiwalay pa nila Jesus. Magkakasama na po tayo forever. Tapos na lahat ng mga paghipighati, paghihirap. May mga nag-aakusa po sa mga tao na naniniwala sa rapture. May mga nag-aakusa. Mga Kristiyanong hindi naniniwala sa rapture, siyempre. Sabi nila, mahilig tayo mag-escape sa mga kapighatian, sa mga problema. Yes, of course. Bakit ikaw gusto ko sabihin? Gusto mo? 'Di ba? Kasi ang banat nila, yung mga naniniwala sa rapture, ayaw nilang maghirap, ayaw nilang maranasan ng pighati. Hindi lang po tayo ang may ayaw na maghirap tayo o maranasan ng pighating yaon, kundi ang Diyos mismo. Sapagkat sa kabutihan ng kanyang puso, kabutihan ng kanyang loob, aalisin niya na yung mga nanampalataya sa kanyang bugtong na anak doon sa darating na dilubyo ng paghasik ng lagim ng Antikristo. Ito nga po yung tribulation. Hindi po biro ang mga daranasin ng mga tao during that time. Bakit gustong-gusto niyong maranasan yaon? Diba? Simple lang po yan. If you don't know the Bible yet, basahin niyong mabuti according sa context. At huwag niyong babasahin ang Biblia dahil meron na kayong nakalagay sa isip niyo na gusto niyong paniwalaan. Basahin niyo ang Biblia ayon sa katotohanan nito. At kung ano yung maling nasa isip pa ninyo, hayaan niyo ang Biblia ang mag-correct. Diba? Sa Bible maliwanag si rightly divide the scripture sapagkat 1 Timothy 3:16 maliwanag yan. Diba? O, binabanggit ng Biblia eh. Hindi naman po ako nagbabanggit niyan. So talagang may mga dispensation po at ang Bible po pinag-aaralan. Minsan hindi mo ito mapapaliwanag ng mabilisan. O kasi pumunta po kami doon sa Singapore dati. Nagkaroon kami ng Grace Conference doon. Sabi nung isang nangaral na Singaporean, it's not easy to explain grace in one sitting. Tama nga naman po siya. Tama po naman. Dahil kami, inaral namin yan matagal. Actually, may mga kasama kami dati, medyo nag-i-struggle to accept the pure teachings of grace. Pero right after that, praying, nakalaya na po. Masaya pala, maganda. Yes. So again, hindi ko na mapapalawigin ang video na ito at may gagawin pa kasi kami, no? Very busy at magkaiba po yung rapture second coming. Yung rapture, Jesus will get His church. Jesus will come for His church. Wherein the second coming, Jesus will come together with His church. I hope na liwanagan po tayong lahat and God bless po sa ating lahat. Hallelujah.